Tayo po magsitayo at dadako po tayo sa pamumunan ng Panginoon. Gawin po natin ang presensya ng Panginoon. Ama naming Diyos, magpapalala sa lahat. Tulad na natin ka namin sa sakitayan ng Panginoon sa Kristo. Panginoon, salamat po sa umaga nito. Sa pag-iingat po sa bawat isa o. Salamat Panginoon sa Panginoon, kayo po ang mauna sa service nito. Lord, bless you po ang worship team, Panginoon, ang mga awit po. Pagdating, Panginoon, ang mga usher, Panginoon, tulong dito sa church, Panginoon. At kayo po ang bigyan ng pagkatalinong, Panginoon, sa maghahayag ng yung salita. At alam namin, Panginoon, ang salitang nadidinig namin mula sa iyong karanakan ay may isang buhay po namin may tatanim ko sa aming puso. Salamat Panginoon sa lahat ng magigaya o Lord sa subaybay ko sa mga kabataan o Lord sa youth ministry o Lord namin Panginoon na ikaw nagagay sa kanila. Ganun din Panginoon sa Sunday School ng mga bata o na natutulungan Panginoon ng mga salita o namin Panginoon na malalaki mo sila na may takot sa ito. Salamat po sa amin na lang po sa pangalan ng Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at pakibati ang katabi ng Happy Sunday. Ayan, alam ko mainit ang panahon pero sabi nga sa presensya ng ating Diyos, laging buhay at laging malamig ang pakiramdam. Amen? Ayan, isa nga po ng blessing shout! Blessing shout! At parang mahina yung ating mga alalahanin, yung ating mga problema na naiiwanan muna natin palumandali at mag-focus muna tayo sa presensya ng ating Panginoon ngayong araw ng linggo. Amen? Sabi sa salita ng Diyos sa Jeremiah chapter 9 verse 23, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matalino ang kanyang karunungan o ng malakas na kanyang taglay, ng mayaman ang kanyang kayamanan. Verse 24, kung may nais magmalaki, ipagmalaki niya ang aking pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Naniniwala ba kayo ng pag-ibig ng Panginoon kailanman hindi nagbabago sa atin? Amen? So lahat ng pagkakataon, lahat ng kinakaharap nating problema, lagi ang Panginoon andyan para kumilos sa buhay natin. Amen? Sabi ba dito, makatarungan at patuloy ng mga ginagawa ko, ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh nagsasabi nito. So wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. Amen? Kaya ngayong umaga, ibabalik natin ang papuri at pagsamba, pagdakila, walhatiin natin ang nag-iisa at tunay na buhay na Diyos. Samahan niyo po kami kumawin at tumindak sa presensya ng ating Panginoon. That's Jesus. Pataas na palapag para sa ating Panginoon. Thank you, Lord. We love praise you, God. Panginoon
Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Ako'y tinipon yung sa lugar na ito. Salamat, Lord, sa aming kalakasan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pag-ibig. Lali at palagi. Ikaw, Lord, ang aming sandigan. Ikaw, Lord, ang aming lakas. Bagamat kami nagkukulang, Panginoon, ikaw ang tagapuno, ikaw, Panginoon. Tunay kang dakila, aming Diyos. Ikaw lamang ang aming pupurihin at dadakilahin sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagtubos sa aming Panginoon, sa lahat ng may karamdaman na pinagaling mo na sa oras na ito. Ikaw lamang ang dakilang magkagamot. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nandito sa lugar na ito, at sa mga naiwan namin sa aming tahanan, Panginoon. Ikaw ang gumabay sa bawat oras. Karapat dapat ibalik sa iyo ang papuri at pagsamba ngayong umaga. Let's continue to worship our God. Let's feel His presence. Dakila ka, aming Diyos. Yes, Lord, ikaw lamang ang aming itataas sa oras na ito. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Yes, Jesus. Panginoon, tatapat
lahat na ito ay sa iyong patuloy namin, Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong lapit ng pag-ibig. Ikaw ay Diyos na panghabang panahon. Ikaw ay Diyos na makakasahan. Ikaw ay Diyos na nagpapagaling. At alam mo, unang pansandali ito, para purihin ka sa banil at pasalamatan. Thank you, Father God, for really, you are great, you are good, you are wonderful. Kaya sa sandaling ito, salamat, sama-sama kami. Nais ka namin sambahin, purihin, pasalamatan. Dahil ikaw ang Diyos na matibay. Ikaw ang Diyos na sasandigan. Ikaw ang Diyos na maaasahan. Ikaw ang aming Diyos na pag-asa ng buhay. With you, everything is possible. Kaya sa sandaling ito, plananin mo ang aming buhay. Sa iyo may kagaanan at sa iyo may kapayapaan. Kaya sa sandaling ito, salamat. And we want to honor you and praise you, Lord. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin. Hindi natin malakas na palakpak. Yes! Hallelujah, Lord! Praise you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Purihin ka! Purihin ka, Panginoon! Thank you, Jesus! We love you! We adore you! We glorify you, Lord! Hallelujah! Okay. So, salamat sa Panginoon. At sa umagang ito, ilagay po natin muli ang ating kanang kamay sa ating dibdib. Napaka-mahalaga na through our confession, nananalig tayo na may gagawin ang Diyos sa ating mga buhay. And thank you, Lord, for the word. At sa kanyang salita, ang lahat ay magpapago. Kaya sabihin natin, ang salita ng Diyos, nagliligtas. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos, nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos, nagbibigay ng pag-asa. Ang salita ng Diyos, nagpapalit. Ang salita ng Diyos, nagbibigay ng kapayapaan. Today, I receive the blessings in the word. Today, I receive the blessings in the word. In Jesus' name, amen. Muli, malakas na palakpak. Ulitin natin ang ating palakpak. Okay, para po sa ating pagsasalusaluhang pagkain sa umagang ito, matatagpuan po ito sa Filipos 3:13 hanggang 14. Sabay-sabay po natin basahin ang mensahe tungkol sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong kantan ang nasa hinaharap. Verse 14. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo
ngayon. Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay na napakabuti mo. Palagi mo kaming inaalagaan ng iyong mga salita. Pagpapala ito sa aming buhay upang lumago ang aming espiritual na pangangailangan. Pagpalain niyo po ang salitang ito. Ito po'y punong-puno ng anointing power galing sa inyo. Ako'y nagpapagamit sa sandaling ito. Ikaw ang mangusap, manguna. And thank you sa karunungan ng pagkakaroon mo. Thank you, Holy Spirit. Alam ko sa sandaling ito, ang power mo ang narito. Kaya kiniklaim po namin na ang pag-aaral sa umagang ito ay isang matagumpay na pag-aaral. Pulihin ka, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, palakpak. Hindi. Hindi ako puno sa palakpak. Maraming salita. Hallelujah. Wow! Ang Panginoon. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, so pwede na po tayo umupo sa sandaling ito. So, salamat sa ating Panginoon. Okay. So, may tanong dito, bakit ka buhay? Bakit ba tayo buhay? Bakit ka buhay? So, sa mundo, buhay tayo para kung estudyante, para makapag-aral, makatapos ng kurso. Pag natapos ng kurso, magkatrabaho. Pagkatapos ng trabaho, yumaman. Pag yumaman, magkaroon ng mga anak. At ang mga anak din ito, mapapag-aral. At someday, ay yumaman din sa kanilang buhay. Pero marami naman, ang buhay nila bitter. Hindi sila maligaya sa kanilang buhay na natatamasa. Ang iba'y malungkot, nadi-discourage sa kanilang buhay. Dahil hindi alam ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. So, marami tayong priority. Kung kilala mo ang Diyos, tagumpay ang buhay. So, ayun, bitter dahil hindi nila nakutunawa ang mabuti ang plano ng Diyos. Kung kaya, binigyan natin ito ng titulo. Ang title po natin, Ipagpatuloy ang plano ng Diyos. Say it again. Ipagpatuloy ang plano ng Diyos. One more time. Ipagpatuloy ang plano ng Diyos. So, ang Diyos, palaging maganda ang plano sa atin. Kailanman, hindi nagplano ang Diyos ng masama sa kanyang mga anak. Kung minsan lang, tayo bilang kanyang mga anak ang sumasaglay. Kaya ang plano natin, hindi nagkakaroon ng katagumpayan. Nawawala ng saysay ang plano. Pero the plan of God is always good for us. Tingnan, sabi po ng Romans 12:2. So, ang mundo maraming plano, di ba? Sabi ng Romans 12:2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, ganap, at karugod-dugod sa kanyang paningin. So, huwag daw nating tularan ang takbo ng mundo. Kasi iba talaga ang takbo ng mundo nowadays. Kung titingnan mo talagang ang mga tao focus, ang dami nilang focus
Ang priority, hindi na priority, ni priorities. Ang dami nilang priorities. So sa ngayon nga, kalimitan priority natin, diba, sa priority ng ating Panginoong Diyos. So kagaya rin namin noon, ang naging priority namin, ay hindi itong pagsisipag sa gawain, kundi pagsisipag para talaga yumaman. Lahat tayo nag-aangat na yumaman. Tama ba? So lahat tayo nag-aangat ng pera. Pero sabi nga, ang pera hindi isang way para tayo maging maligaya sa ating mga buhay. Hindi ito katubusan na ay maligaya na ako, I have plenty of money, I can buy anything, I can do everything. Dahil ako'y ganap na, napakarami kong pera, halos wala kang pagsigla ng pera. Pero ang tanong, ang pera ba nagpapaligaya ng ganap sa inyong buhay? Totoo bang maligaya ka sa perang ito? O dahil sa pera, nagiging alila ka na ng pera at nawawala na tayo ng panahon para sa mga ganitong gawain. So, natatandaan ko nung kami may business. Naramdaman mo talaga alila kami ng pera sapagkat tayo din, tayo doon, may baksunin, may mendes, malimit na isi-share ko na pag tumatayo. Tayo ng negosyo dito, City Market, Mendes, Mahogany, Baksunin Branch, Mendes Crossing, dalawa. Sobra. Alam niyo ba, sa katindihan ng pagnanais ko yumaman, talagang ang pangarap ko noon, ang goal ko, magkaroon ako ng department store doon sa Mendes Crossing, doon sa tapas ng Savior. Ipakita niyo yung building doon, diba? For all you know, in Christian Drug and Shopping Center, tindahan po namin yun. Doon pinalaki ang mga anak ko. At alam niyo ba, nung pumapasok sila, dahil sa sobrang kapisihan ng mag-asawa, yung mga anak ko, hindi ko na halos masundo sa St. Augustine. Inaabot sila ng gabi doon sa school. At kung nadat na naman sila, yung may stairs sa St. Augustine, sunod-sunod sila, nagpuputuhan habang naghihintay sa amin. Would you imagine? Magmula kay Janet, si Lala, si JJ, si Cheche, sila nag-iintay habang kami sobrang busy sa aming mga trabaho. Nagpuputuhan sila. At kung sabi ko nga, hinahanap ko yung gwardiya, tinignan ko, pupuntahan ko. Dahil yung gwardiya na nag-aalaga sa mga anak ko, would you imagine? Grabe talaga sa pag-aspire namin ng maraming pera. Ang mga anak ko, hindi ko na nasusundo ng maayos. Pero salamat sa Panginoon, talagang nagkaroon ng gawain. At nakilala namin siya. Itong mga anak ko, nadala ko every Sunday. Hindi nawawala sa ganitong pagtitipon. Pero kung wala talaga ang Diyos, anong klaseng anak ang ipoproduce ko? Anak na hindi get-fearing. So anak na, ewan ko, siguro, ang aspiration din niya, kagaya ko na puro pera ang nasa isip. Kaya yun ang takbo ng mundo. So sa mundo ngayon, di ba pa? Ang takbo may TikTok na lang ng TikTok, sayaw ka na lang ng sayaw. Is that your life? Yun ba ang buhay? Na maipakita mo, pag tinignan mo, ang gaganda sa Facebook, ang gaganda sa TikTok. Pag nakita mo ng personal, ay hindi ka ganda ng itsura. So ang mundo ay fake. Dahil ang mundo, hindi lumalabas. Ang totoo. Batang-bata, gandang-ganda, kinis na kinis, puting-puti. Sa kanina nga lang umaga, sabi ng isang kasama, ay, madam, si Nanay Anika, ang ganda-ganda ika sa Facebook, talong-talo ka. Eh sabi niya sa personal kaya, binirgo ko naman. Ano kaya sa personal? Itsura. Joke naman yun sa akin. Pero talagang, ang mundi ganyan. Pagandahan. Pero, alam nyo, if you would realize, ba't nagiging leader ang buhay? Bakit discourage ang buhay? Kasi ang sentro ng buhay, yung mga bagay na doon.
Sa palagay niyo ba, madadala tayo ng mga TikTok na ito sa buhay? Wala. After that, wala rin halaga ang lahat ng bagay. Sabi niya, ang iyong buhay nakadepend sa kung ano ang perspektibo mo sa iyong buhay. If you have the right perspective in life, yun ang magiging purpose mo sa buhay. At yun ang magiging priority mo sa iyong buhay. Kaya pag ang perspective mo, si Lord talaga ang number one. Priority mo, si Lord sa iyong buhay. Kaya nga sabi nga, kung ang perspektibo mo, ang intindi mo, ang buhay ay pang dito lamang sa mundo. So, be happy, be merry, drink, and be happy. Eat, drink, and be happy. Sapagkat ang buhay mo, ang isip mo, andito lang. Pero hindi gano'n. Sa ating panahon, iba. Sa ating na kay Kristo tayo, ang perspektibo natin is maging priority natin number one is no other than the Lord. Kasi may ilit na buhay na mas masaya. So as we go on, isi-share natin itong mga buhay na ito. So sabi nga, pag ipinagit natin sa Philippians 13, pakiano mga teacher natin yan. So ito'y sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. So sabi ni San Pablo, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan. At pinagsisigapan ko kamtan ang nasa hinaharap. Kinakalimutan ang nakaraan. Ano ba ang nakaraan? Ikaw ba'y addict? Mahilig ka sa pornography? Ang iba nga, naalala ko nung nasa FEU, ang daming sex mania. Ikaw ba'y insensuality? Alcohol? So, ang dami natin na magandang mga bagay na hindi maganda na pinagdadaanan. So sabi nga, all those things, kung hawak ka noon, Satan will paralyze you. Ipaparalyze ka ng demonyo kasi ang demonyo pumarito para tayo ay wasakin. Pero si Kristo pumarito para tayo bigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. So, many were paralyzed by their past mistakes and failures and lived a life full of regrets. So, dahil yung talagang trabaho ng demonyo trabaho ni Satan, panguputin tayo, taputan ng matindang gawain. Hindi na uso yan. Dito ka na lang. Mag-enjoy ka na lang. So, He is in the world to kill, to steal, and destroy. So, let go of the past and be thankful to Jesus. So, meron nga yung istorya ng isang elepante. Nung maliit pa ang elepante ito, tinalian na agad ng chain, nakabaon sa lupa. So, kahit na anong gawin mo, ang elepante hanggang doon lang ay naka-chain eh. Ngayon, nung paglaki niya, tinalian na lang ng lubid. So, ang nakaregister sa mind niya is yung past. Naakala niya, meron pa din siyang chain nakabit sa kanyang paa. Kaya hindi siya lumalaya, chain pa din. Kung saan na-paralyze na siya, ang mindset na ay naroon. At gayon din, may isa ng ikakasal, mag-boyfriend, halimbawa bukas ang kasal. Sabi ng babae dun sa boyfriend niya, ito na nga magmaneho, hindi, kakasal na naman last ko ng pag-drive ito, ito na mag-drive. So, nag-drive si lalaki. Pag-drive niya, boom! Nabunggo, patay ang lalaki. At would you imagine, kung ilalagay mo
ang buhay mo, na ikaw, ikakasal ka na bukas, na matanda yung boy. Ay, naalaala ko yung kapatid ni Jason noon. Ganyan din, ikakasal, biglang napuno at patay. So, ganun din, patay. So, yung babae, in tears palagi. Of tears, nanonood kayo. Palagi in tears. Wala nang ginawa kundi umiyak, 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 umiyak. Dahil siya ay naroon yung nakaraan, the past, ang nagpaparalyze sa kanya. So isang araw may bumisitang pastor sa kanya. Have you ever thanked the Lord? Kung titignan mo, ano ipagpapasalamat mo ay namatay na nga rin boyfriend. Pero tanong ng pastor, have you ever thanked the Lord? So, na-realize niya, sa sinabi ng pastor na yun, wala daw aksidente sa buhay. There is no accident in life. At ang lahat ay tungo sa ikabubuti. So, simula sa araw na yon, yung babae nakatulog na, nagpasalamat siya sa Diyos, naging masaya ang kanyang buhay. So, kung naalala ko din yung aming tindahan, bakit ba nawala yun? Kaganda-ganda, pagkalakas-lakas, sikat na sikat ako sa crossing. Imagine, magpa-deliver ng mga sorties, apat-apat na 10 pilar ang dinadala sa akin. Kaya-kaya kong ibenta. Pag tinignan ko yun, i-blame ko, kasalanan ko, gano'n. Pero, sa biyaya ng Panginoon, dahil kami dito sa Kaibagan, hindi puro talahib, hindi maganda. Pagkalungkot-lungkot, ang layo-layo. Sabi ko parang ang layo sa kabias na. Pero alam niyo, God is really so good. Sa kanyang mga ginagawa, I have realized nowadays, talagang ang Diyos ang the best planner ng ating buhay. Kaya pala kami dito dinala, planado ng Diyos na alisin ang aming tindahan, palitan ng eskwelahan, dahil dito sa eskwelahan, matutuloy ang plano ng Diyos na ang kanyang salita ay maibahagi sa mga bata, sa mga magulang, sa maraming tao. Kasi the plan of God is different. Minsan ang dami natin biniklaim, ang dami kong biniklaim, no? Eh, ano kasi, sabi ko sa dati, ito kasi nangutang sa mga financing eh. Ayan, naghirap tayo tuloy. Kung titingnan ko, hindi siguro maalis ang Christian God. Di ang laki sana, di tayo maligaya doon, ang laki-laki ng ganda natin, pero pag tinignan mo at present, it is the act of God. Ipabahan lang natin, ang kaya makalimutan mo yung nakaraan, mag-proceed ka sa darating. And God is the best plan for your life. Iba ang plano ng Diyos. So, tingnan natin itong nakaraan ni Saulo o ni San Pablo. Alam naman natin ang buhay ni San Pablo. Basahin natin yung Gawa 22:3 and 4. Ako'y isang Hudyong ipinanganak sa Tarsus, nasakop ng Cilicia, pero lumaki ako rito sa Jerusalem. Dito ako nag-aral at naging guro ko si Gamaliel. Sinanay akong mabuti sa kautusan na sinunod din ang aking mga ninuno. Gaya ninyo ngayon, masigasig din akong naglilingkod sa ating Diyos. Inusig ko at sinika na patayin ang mga sumusunod sa pamamaraan ni Jesus. Hinuli ko sila at ikinukulong, lalaki man o babae. Tingnan mo ang goal ni San Pablo nito. What is the first thing in his life? Usigin, patayin ang mga Kristiyano, yung mga believer ni Jesus Christ. Kakaiba talaga, inuusig niya, inuhuli, pinapatay ang mga tao. At ayun nga, masaya siya na ganyan ang kanyang ginagawa. That is his past. Kung titingnan mo, ang ganda pa ng pinag-aralan niya kung sa atin, siguro yung sikat, pinakasikat na eskwelahan. Pero, iba,
ang layunin ng Panginoon sa kanyang buhay. Tingnan pa natin sa verse, yan, 6 to 8. Tanghaling tapat na noon at malapit na kami sa Damascus. Biglang kumistap sa aking paligid ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Napasubasok ako sa lupa at may narinig akong tinig na nagsabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusi? Nagtanong ako, sino po kayo? Sumagot ang tinig, ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong inuusi. This time, nagpakilala ang Diyos sa amin. Nagpakilala ang Diyos kay Saulo. Kaya nga, ang Diyos napagtanto niya na ang Diyos is powerful. Walang natatago sa ating Panginoon. Ang Diyos kaya niyang baguhin ang lahat. Tingnan natin ang verse 10. Yan. At nagtanong pa ako, ano ang gagawin ko, Panginoon? At sinabi niya sa akin, tumayo ka at pumunta sa Damascus at sasabihin sa iyo roon ang lahat ng iyong gagawin. Next, verse 14. Sinabi niya sa akin, pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno para malaman mo ang kalooban niya at para makita mo at marinig ang boses ng matuwid na si Jesus. Sapagkat ipapahayag mo sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. So, noong napagtanto ni Saulo na siya ay pinili ng ating Panginoon, tayo, diba ang dami natin yung mali? Marami tayong nakaraan. Maraming hindi maganda sa ating buhay. But just remember, ang lahat ng bagay kayang baguhin ng Diyos. Kagaya ni Saulo, binago, is appointed, pinili. Tayo din pinili ng Panginoon. May ipinagagawa sa atin ang Diyos. May ipinagawa ang Diyos kay Saulo, kay Paul. Anong pinagawa siya? Pinahahayo siya. So, ang ating daw goal sa buhay is to make Jesus known. To know Him and to make Jesus known also. Nakilala niya ang Diyos ng lubos-lubusan. Ay, ang Diyos ko pala, makapangyarihan. Ang Diyos ko pala, alam, hard-knowing. Ang Diyos ko pala, healer. Ang Diyos ko pala, ay di ba? Nagulat siya. Pero nakita niya ang Jesus is our healer. Kaya niyang gamutin ang lahat. So tayo din. Maaaring tayo may mga sakit. Sakit sa bulsa, sakit sa sakit sa katawan. Ang Panginoon ang ating greatest healer at wala nang iba. So na-realize niya how good really is God. So nung makakilala siya sa ating Panginoon, eto, sabi nga ng Philippians 3:8. At hindi lang yan. Inyo, dating mamamatay tao, dating polisador, nagtiba ang pananaw ng kanyang buhay. Kinalimutan niya ang nakaraan, nag-pose siya at present sa kanyang darating at naglingkod siya sa ating Panginoon. At hindi lang yan, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga. Kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon, itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay. Makantandang si Kristo. Itinuring na parang basura, parang eba, parang pupo. Tingnan natin, makantandang si Kristo sa kanyang buhay. Grabe ang pagkakahipo ng Panginoon kay San Pablo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam ko tayo ganyan din. Once we really know God,
in our life. Pag susumikapan natin na paglingkuran siya ng tapat sa ating mga buhay. Kaya sabi nga, nagpapatuloy tayo, kaya dito sabi sa number 2, nagpapatuloy hanggang makamtan ang gantimpala. Nagpapatuloy hanggang makamtan ang gantimpala. So sa ating pagpapatuloy, ay, di ba, kung naghahanap ka ng gantimpala, meron pa naghahanap, nalalapyagan niya. Di ba? Tingnan nga natin ito yung Hebrew 12, 1 and 2. Ang sabi dito, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinaya dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At gayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. So tiniis, dahil kung kilala mo talaga ang Diyos, lahat ay ginawa niya para sa atin. Tiniis niya, namatay siya, inulos ng sibat, pinudungan ng koronang tinik, itinako, namatay. Maiparamdam lang niya ang kanyang tunay na pag-ibig sa ating buhay. Kaya, ang ating pagtakbo ngayon, sabi niya, nagpapatuloy hanggang makamtan ang gantimpala. May gantimpalang nakalaan sa ating buhay. Sa mundo, pag sumali ka sa race, may gantimpala, di ba? Pag naghahanap ka ng gantimpala, ay sa amin nga, sa kantahan, todo practice, lahat ginagawa mo para manalo. Dahil, you are aspiring for the trophy. You are aspiring for something. Pero sabi nga, ang regalo ng mundo, hindi forever. Nawawala. Kakaiba sa ating Panginoon na iba. Kaya sabi nga, dahil tayo naghahanap ng gantimpala, kailangan lang, hindi tayo passive Christian. Hindi daw tayo lamang Kristiyano. Kailangan talaga, parang ang buhay natin, isang manlalaro, aktibo. Paggawain sa Panginoon, pagsisimba kayo doon, we are active. Alerto tayo. Dahil para tayo nasa isang race, tumatakbo tayo. So, basahin natin ang 1 Corinthians 9, 24 to 25. Sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Ay kung ikaw may runner, kasali sa race, ay ang takbo may pagka para kang langgam kung palamyalam niya ang pagtakbo. Mananalo mo tayo, iba hindi. Alam ninyo na sa isang takbuhan marami ang sumasali, ngunit isa lang ang nananalo. Kaya pagputihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal na magpakailanman. Take note of the word, dinidisiplina ang sarili. Ano ba ang mahatang sa atin? Ano ang mga dapat natin alisin sa pagtakbo sa Panginoon? So, alam ko po, maraming pinagagawa sa atin, ating Panginoon Diyos. Meron yung isang swimmer, ang pangalan niya si Florence Chadwick. Sumali siya sa swimming. Biyahe. At nag-swim siya for 16 hours. Pero, gusto niya matawid ang English Channel. Pero pagdating ng isang lugar na puno ng fog, siya ay tumigil.
Imagine, makakarating na siya. Kunti na lang, 16 hours na siya at sa school. Kaya lang, nasa lubong niya nung malapit na ay fogs. Sa atin din buhay, maraming fogs of life. Yung problema, nakaabang. At kung minsan, hindi tayo makadiretso dahil pinipigil tayo ng mga problema. Naalala ko yung ako yung bago pang nakakakilala kayo. Ang pansin ko, tuloy akong a-attend ng tuloy akong sisimba. Tuloy akong mag-outreach. May hatda. Saka ako, nervyos, pinakabog. Nung magtalag iba na ako, ayaw niya akong papuntahin sa pagsisimba. Hanggang sa nung huli, nilabangan ko, and I just go. I gusto. Kung anong gusto ng Diyos, sinunod ko. Hindi ako napigil. Kahit na ako high blood, imagine, pag alam mo, ang taas-taas ng dulo ko. Pero hindi ko naging dental ko. Para hindi ako mag-serve sa ating Panginoon. I just go on, nag-outreach po ako. At thank you, Father God. Nakakatuwa ko dahil alam natin, ang Diyos talaga ang dapat natin number 1 sa ating buhay. So, yung mga facts of life, mga problema sa buhay. Sabi nga kanina, walang aksidente sa Panginoon. Lahat ay alam ng Diyos at planado ng Diyos ang lahat-lahat sa ating buhay. At dito sa pangatlo, yung pagtawag ng Diyos na makapamuhay sa langit. Sabi ko nga, si San Pablo nakilala niya ang Diyos. Nakilala niya ang Espiritu. Nung makilala niya ang Diyos, iniwan niya ang nakaraan. Pumunta siya sa bago, kinonsider niya na basura ang lahat. Makilala lamang niya si Kristo sa kanyang buhay. At dahil nabuo ang intimacy sa kanilang buhay, ang love relationship with God, naglingkod siya na naglingkod sa ating Panginoon Diyos. Gusto ng Diyos na makilala natin siya ng lubusan. Amen. Kung kilala mo ang Diyos, maligaya ka sa buhay. There is no reason for you para malungkot sa ating buhay. Kami nga po ni Pastor, maniniwala kayo dumaan sa buhay namin. Ilang buwan din kami ang dugo namin 200 to 20 to 30, 180. Katabi na namin ang Biblia at Parapos at Tatakos. Pero hindi po ito naging daan para hindi kami sumimba at para hindi ako makapunta sa school. Dahil naalala ko ng mga bata, ang daming pinaka-counseling talaga sa school. Hindi naging hadlang yung aming mga dugong matataas para kami ay magpatuloy. Pero ulihin natin ang Diyos. Talaga lang, ganun lang pala eh. Pag kilala mo, ay, Lord, ikaw ang aking leader, kaya mo ang pagalingin. Masaya ako, kahit nga ang dugoy ang taas, hindi lang, diretso lang. Ulihin natin ang Diyos. Pero meron talagang, thank you, Lord. Pumunta ako sa isang, may ginagamit ang Lord, siyempre may ginagamit isang physician. Ang salamat sa Diyos through prayer at sa ginamit niya. Pagpunta ako sa doktor ng isang araw, ang dugo ko, 110, 120. Malapakarating ang Diyos. Kaya talaga ito sa ito sa mga matapos. Grabe talaga, huwag lang tayong matitigatin. Ay, hindi na ako makakapasok dahil ang dugo ko 200. Diretso lang po. Napakabuti talaga ng Panginoon. Hindi lang yung sakit para hindi makapaglingkod. So, kagaya ko rin yung bago nga. Tuwi akong mag-outreach, inaatakan ako ng nervyos. Ay, sabi ko, diretso ko nga, kahit ako ganito. Ganyan, nagpapalitig ang dibdib ko. Pero salamat talaga sa ating Panginoon. Ganyan, pag kilala mo ang Panginoon, kahit siyang pumunta, hawak ka ng Diyos. Hawak niya ang ating pamumuhay. So, nung makilala ni San Pablo si Lord, na naisip niya, he is the King, the healer. At tayo man ay ganun din. Let us all have intimacy with God. Pag-intimate. Pag sinabing intimate, paano ba kayo nagiging intimate with God? Eh, diba sa mag-boyfriend? Kung halimbawa, may date.
Hindi naman nasipot yung boyfriend mo. Palagi na lang wala, hindi na punta. At ano kayo malilimutin eh? Kagaya din sa buhay mag-asawa, paano kayo matulitin eh? So, intimacy with God is being with God. Paano tayo? Through the Bible. Dito nagpapakilala palagi ang Diyos sa Biblia. At makikilala mo ang will of God through the Bible. Magiging intimate kayo ng Panginoon if you study the Word of God. Kasi naroon lahat. Sabi niya, the Word of God and God is one. Kung tayo tinawag ng Diyos, be intimate with God. Sapagkat ang Diyos lamang and as you study the Bible, we will grow and we will become humble in life. Siyempre, pag hindi natututo na, matututo ka din maging mapagpakumbaba, maging mababa ang iyong buhay. Sapagkat ang Diyos ang ating pinupukya. Kaya napakahalaga na mabuo ang ating love relationship with God. Kagaya ng sinabi ko, nakilala mo ang Diyos, ipakilala mo din ang Diyos. Kung nakilala mo, hindi sapat ng pansarili mo lang. Alam niyo po, talagang ako'y natutuwa sa Panginoon. Pagkalipat dito, nagkaroon ng school. At dito sa school, kaya sabi ko, kung sa akin hindi ako makukontrol ng enrollment, isang privilege ito, the evangelist children, makakilala sila ng umubusa. At ang buhay natin, hindi naman nakasangkit sa kung saan, kundi makakilala ang marami. Kung titignan mo nga, ipaupahan ko na lang ito, malaki ang kita ko sa school pag pinaupahan ko. Pero hindi po ganun eh. It's the love of God na naranasan mo. Kaya yung love na yun, extend it to others para makakilala at sila din makaalis sa mga bagay na umaalipin sa kanilang mga buhay. Kasi pag hindi natin kilala ang Diyos, alipin tayo ng buhay. So sabi nga, Jesus is our greatest reward. Kagaya ng sinabi ko ngayon, nasa mundo, ang goal natin is to win the prize. Sa mundo, makakuha ng trophy. Sa mundo, ay maging sikat ka, ay maging bida. Ay kahit nga nung sa gandang lola, kung manilintindi mo, kung champion o hindi. Ang inilintindi ko, ay sige, sumali na nga ako para makapag-evangelize ako ng maraming lola. Hindi ko intensyon na manalo. Wala nang mag-ibig yung mga ganyan-ganyan eh. Ang hilig ko lang, maipakilala ko ang Diyos sa mga kasama. At purihin natin ang Panginoon, tingnan mo, may agad ano pa. Ibang klase si Lord eh, hindi mo hinihingi pero pagka ikaw ay naglingkod sa Diyos, may gagawin maganda ang Diyos. Hindi ko inaakala eh, kami nito parang baby, naging champion sa Tagaytay, hindi nagandang lola. Alam mo galing natin sa Panginoon. Sino talaga ang nag-reward? So dito, Pahayag 22 verse 12, anong sinasabi dito? So, mag-start tayo ng reward. Reward na kakaiba. Sabi niya, nothing you do in the Lord's service is ever useless. Hindi useless ang ginagawa natin pag-focus sa oras. Diba? Kailangan mag-focus tayo kay Lord. Diba? Tingnan niyo yung kabayo. Nilalagay ng bukado. Ano yung bukado? Nakakita na ba kayo noon? Sa Divisoria merong kabayo ng ganyan. Kapag hindi mo nilagyan noon, mai-istorbo sila ng mga katabi. Tayo din ganyan. Pagka tayo hindi pumokos kay Jesus, we will be disturbed by the world system. Pero, if you are focused with God, nakakonsentrate ka sa Bible, sa pakikinig, hindi anuman ang dumating na fault o problema sa iyong buhay, hindi ka madidistract sapagkat ang doon. Ang focus mo, ang goal mo, ay yung makakamit mo ang reward galing sa ating Panginoon. Dito sa Pahayag 22:12, anong sabi dito? Sinabi ng Panginoong Jesus, makinig kayo.
malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ayon sa mga ginawa niya. So alam ng Diyos ang ating mga ginagawa. Walang nalilihim sa ating Panginoon. Dito sa 2 Timothy 4 verse 8. At ngayon may inilaan ng Diyos sa akin na korona ng katuwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghukom niya. At hindi lang yan. Ako ang bibigyan. Hindi maging ang lahat ng nananabik, lahat ng nananabik, lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Siguradong babalik ang Diyos at tayo kasama ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Lord. So, as a reminder, sabi dito, ipailalim mo ang iyong naisin sa nais ng Panginoon. Your perspective in life will determine your purpose and priority. The choice is ours. Nasa atin ang pagpili. The choices you do today will make you to become someday. So, ano ang napili natin? Siyempre ang ating Panginoon. Kung ang choice mo ay ang Diyos, you are in the right path. At ang ating greatest reward is no other than the Lord. Purihin natin ang Diyos, palapakan natin ang Diyos. So, may tatawagin akong sharer. Sister. Purihin natin ang Diyos. Kapag, anong pangalan niya, sister? Sister Jonah. Ano yung pangalan? Tawagin natin si Sister Jonah. Bago natin i-end dito. So, I think ang kanyang past is related to ours and related to our topic for today. Sister Jonah from Alfonso. Thank you, Lord. Ay, hello po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bigla akong kinabahan. Ito po yung first time na mag-share po ako kasi siguro po sa ilan po sa inyo ay nakita kami na bagong mukha dito sa Blessings. At dinala po kami ng Lord dito dahil din po sa mga problema actually. Last year po may calling na naman po talaga kami. Kasi kami po ay talagang nag-start ang aming buhay bilang isang Catholic po talaga. And then, last year po, nung nagkaroon po ako ng calling, ayaw po sumama ng asawa ko. Tapos hanggang, yun nga po, katulad po ng nakwento ni Ma'am kanina, isa rin po ako sa mga tao na na-overwhelm kasi po ako isang businesswoman. Dati po akong teacher, hindi ko po alam kung bakit iniwan ko po yung pagtuturo dahil na po na-overwhelm ako sa negosyo. So, ang business po namin ay sa food industry, events, kami po ay nag-catering food and services. So, etong year na to, last year July, iniwan ko po yung pagtuturo para harapin yung aming negosyo. So, tulad po ng ilan na na-overwhelm sa business, na nabanggit din naman kanina na meron daw po silang iba't ibang itinayo. Kami naman po, marami rin po kaming itinayo. At unfortunately, lahat po ng tinayo namin, nagsara po. Yeah. So we have po dati, kung may nakarinig na po ng pangalan ng restaurant namin, MVGels, Alfresco, and MVGels Event Catering Services in Alfonso. Nagtayo po kami ng pinaka-main nito near Forest Barn sa Kaisuyo. Tapos nagtayo rin po kami sa Magallanes. Nagtayo rin po kami sa Alfonso,
And yung pinaka-baby po namin, yung Artins, malapit sa Verde View, na siya po yung naging reason kung bakit na bagsakan po lahat. Nung una po, hindi ko po siya nauunawaan. Hanggang sa, ito po, yung kapatid namin, si Miss Nori. Nung talaga nagbagsakan na po lahat, last October 2023, talagang nakailang invite po siya sa aming mag-asawa na pumunta dito sa Blessings. Sabi nga po niya, sana po pinicturean niya daw ako nung December kasi yung talagang fully surrender ng mag-asawa nangyari po siya December ng simbang gabi. Ay, kung naaalala po ni Pastor Joshua, talagang pumunta kami dito ng talagang kulang na lang po, dapang-dapa po talaga. And then, yun nga po, lagi po kami nagpapa-pray, pinapastor. Kasi hindi po namin alam, gulong-gulo na po kami, hindi namin alam yung gagawin. At sa totoong buhay po, 4 months pa lang po yung nakakalipas mula sa sobrang pagbagsak po namin. Wala naman pong nangyayari na kakaiba pa sa buhay namin. Pero ang isa po sa naging sa amin ng Lord ay hanggang ngayon nakakatayo pa rin po kami. At hindi rin po namin alam kung bakit hanggang ngayon nakakatayo pa rin po talaga kami. Kasi talagang ang malaking problema po namin is po talaga, financial. Hindi po ako sa totoong buhay, gusto ko lang po talaga magpatotoo sa inyo na hindi po ako naniniwala na talagang may mga darating basta magtiwala ka. Kasi in my 35 years na existence sa mundo, talagang hindi po ako nakakahawak ako ng Bible, pero hindi po ako talaga nagbabasa. Until nung nag-full surrender po kami, nabuhay po kami mag-asawa sa awit. Kung i-comment ko po sa inyo ng talagang detalyado, baka po hindi po tayo matapos. Baka dito maiyak ako kasi talagang hindi po kasi ako makapaniwala. Akala ko po yung mga pinapatotoo nila sa harap na may darating na tulong, magtiwala ka lang sa Lord. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo, hindi ako naniniwala noong unang panahon. Pero talagang, sabi nga po sa awit ko na rin 21, sabi ko meron akong mga nare-recite ng mga verses. Talaga kung magtiwala ka lang po talaga sa Lord, hindi po kami naniwala na may dumating na tulong. Kasi recently, kaya po din siguro ako nagamit ng Lord ngayong araw na to, na kwento ko po na pastora na meron po kaming event ng last April 1, all-in po yun. At dahil nga po sa malaking problema po namin, hindi ko po alam kung masaserve ko pa yung event na yun because ang worth po nun is umabot ng parang nasa kulang-kulang 300,000. Tapos, talagang kumano po sa akin na, kasi pag lumuluhod po yung asawa ko pag nagpe-pray, nakikiluhod lang po ako noon. Mas lumalim po siya, at imagine siya yung ayaw, pero mas lumalim po siya talaga. Sabi ko sa kanya, paano mo nagagawang manalangin ng taimtim na ganito yung problema natin? Ang sabi ko sa kanya ng asawa ko, nakalimutan mo na ba yung mga binabasa natin sa awit? Iluhod mo lang, i-pray mo lang. Talagang lahat po ay mangyayari ayon sa, katulad nung laging kami narinig linggo-linggo, ayon po talaga sa plano niya. Kasi ako po yung tipo ng tao na lahat po ako ang nasusunod sa plano ko, pero mali po pala. Meron po palang plan ng Lord. Sabi nga ni Pastora kanina, may iba siyang plano, huwag natin siguro talaga ipilit yung sarili kong plano. So, mabalik nga po ako dun sa kwento ko na talagang March 31 din, hindi ko po makakalimutan. Marami po ako nilapitan na kaibigan. Actually, yung isa ko nilapitan, sabi ko nga po, parang bidding yung paglapit ko. Sige, kahit 5,000, huwag lang akong kahindihan.
Pero hinindian po niya ako nung kaibigan ko na yun. And then, sabi ko, talagang ano na, kailangan ko nang isurrender lahat sa Lord. Alam niyo po, lumuhod, hindi lang siya lang. Iniluhod ko, nanalangin ako ng painting. Sabi ko, Lord, sabi mo sa mga, sinabi mo sa awit, lahat ng taong nagtitiwala sa iyo, lahat ng taong naniniwala sa iyo, hindi mo pababayaan at hindi mo hahayaan ng mga pamilya. Last minute, 5 p.m., wala pa rin talagang ano. Tapos, ito po ay kukwento ko hindi para magmalaki or ano man. Kasi po, napansin ko po yung mga flowers. Yun po yung pinaka-highlight ng story. Napansin ko po kasi yung flowers. Sabi ko, maring na rin yung flowers ng church, hindi pantay yung ano, yung balancing niya nung ano. Sabi ko, pwede ko ba siya pakailangan kasi nag-dispose ako ng flowers. Tapos ay, sabi niya, sige, ano natin, tingnan natin kung pwedeng ayusan mo. So, hindi naman po yan yung mga dinidispose ko. Actually, pumili naman ako ng mga maayos. Kasi sabi ko, maganda sana sa linggo ng pagkabuhay. Buhay din yung stage natin. Sabi ko kung ganun sa kanya. Tapos yun nga po, 5 p.m., sabi ko, nag-chat na po ako sa kanya. Sabi ko, Mars, hindi ako matutuloy. Sabi ko ganun. Kasi talagang ang laki ng problema ko. Pero, nag-pray na po ako ng all day talaga. Kasi nakatatlong luhod, pray na time talaga. Tapos, ang reply niya po sa akin, Mars, pag hindi ka ba tumuloy, pag hindi mo ba inayusan yung pangako mo sa Lord, palagay mo ba may mangyayari sa ano mo, problema mo? Ayusan mo man o hindi yan, bukas problema mo pa rin yan. Yun po yung chat niya sa akin. Tapos, nagilagutan po ako kasi sabi ko, sige na nga, tutuloy na. Sabi ko gano'n. Pero hindi naman po sige na nga na napilitan. Totoo po yung sinabi niya. Siguro po yun din po yung reason kung bakit linggo-linggo niya kami nakikita dito na kahit puno-puno po kami ng problema, kahit anong pong hadlang, pumunta po kami kasi tama naman. Pumunta ka man o hindi, mag-church ka man o hindi, yung problema mo ngayon, problema mo pa rin naman bukas. Tama po ba? Opo. So, tumuloy po kami. Tapos, hagulgul na po ako sa van nung papunta na ako on the way tinanorin. Chinat po ako ng kaibigan ko, sabi niya, kumari ko din po yung kaibigan ko, sabi niya, Mars, hindi ko alam bakit tinanggihan kita sa 5,000, pero pauwi si Mami galing China. Padala kita ng 50,000. Sabi niya gano'n. Tapos, yun po, not to, mention the whole story. Tama po, sabi sa akin nila rin, huwag kong i-underestimate ang prayer kasi like kung sinasabi sa asawa ko, maghapon ka na nag-pray, ako na yung gumawa, mag-kliyente na mag-kliyente, tapos ikaw, andyan ka din. Nag-pray. So, mali po pala. Minsan, nabubulag ako sa mga kailangan ko na gawin. Pero nakakalimutan ko na mas malaking weapon po yung prayer. Mas malaking weapon po talaga. Hindi ko makakalimutan yung shinare ni Tony Gonzaga na sasagutin ng Lord yung most impossible prayer natin sa most impossible time para masabi natin na Lord, ikaw lang ang gumawa. Maraming salamat. Lord, so talagang napakabuti ng Diyos. Si Lord lang talaga. Purihin natin ang Panginoon. At sa sandaling ito, tumayo po tayo umawit sa ating Panginoon. Thank you, Lord. So, talagang nakakaiyak ang Panginoon sobra. Napakabuti niya talaga sa ating mga buhay. Kaya dapat laliman pa natin ang pagkakakilala sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Ano ba yan? Okay.
kilala natin ang ating Diyos at kilalanin pa natin siya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sabi ng awit, aanhin mo ang yaman ng mundo kung hindi mo naman kilala si Kristo. Ang napakahalaga, sisig na sa ating mga buhay. And let us feel His love sa ating lahat. Dahil siya lang ang source ng lahat. sa Diyos sa napakagandang mensahe at testimony ng kabutihan ng Diyos sa buhay ng ating kapatid. Amen. Tayo po idadako sa ating panalahapag. Ihanda po natin ang tinapay at inumin. Mangyari po ay hawakan natin ang tinapay. Sabi po ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, talata 23, ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat,
at pinagpirapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa amin. Tuwing Lord's Day or araw po ng linggo ay ating inaalala ang dakilang pagliligtas ng Panginoong Hesus sa ating lahat. Hindi pa po nililikha ng Diyos ang daigdig ay nag-usap ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Pinlano niya ang ating kaligtasan. May ibibigay na bayan ang Diyos Ama sa kanyang anak at ang anak naman ay ililigtas ang kanyang bayan. At ngayon, sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, tinatamasa natin ang kaligtasan nito. Wala ang Panginoong Hesus, hindi po tayo makakaalis sa kabulukan na ngayon ay nasa mundo. Ngunit tayo tinawag palabas, tayo kanyang iniligtas at dinala sa kalagayang ito na nasa gitna ng biyaya ng Diyos. Tumingin ka sa iyong katabi, sabihin mo sa kanya, ito ang simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus. Pagpapakita ng dakilang pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Tanggapin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, dumampot ang Panginoong Hesus ng kopa. At kanyang sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Hawak po natin inumin ay simbolo naman ng dugo ng Panginoong Hesus na naghugas po sa lahat ng ating mga kasalanan. Noong araw, ang mga tao ay kailangan pong magdala ng mga hayop sa bahay-sambahan kagaya nito. At ang dugo ng hayop ang naghuhugas ng kanilang mga kasalanan. Subalit yun po ay pansamantala lamang. Kaya babalik sila sa templo para muling mag-alay ng mga hayop. Paulit-ulit nila itong ginagawa, subalit hindi po nahuhugasan ng tuluyan ang kasalanan ng tao. Subalit dahil po sa dugo ng Lamb of God, walang iba kundi si Jesus Christ. Ngayon po tayo'y malinis sa harapan ng Diyos. We are declared righteous in the sight of God forever. At sa tuwing tumitingin ang Panginoon sa ating, tinitingnan niya tayo na parang walang nalabag na kautusan. Tinitingnan niya tayo na parang walang nagawang kasalanan. Alang-alang po sa dugo ni Kristo. Ngayon po, makakalakad tayo sa isang panibagong buhay. Tanggapin po natin ang inyong. May dahilan po tayo para magdiwang, kaya palakpak po natin ang ating mga puso. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay talaga namang busog na naman sa biyayang hatid ng ating Panginoon ngayong umaga. Maging dun sa patutuon ng ating kapatid. Salamat kapatid! Talaga namang inspirasyon po sa ating mga buhay, yung mga patutuon ng ating mga kapatid na sabi nga, tunay na kumikilo sa ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen po? Amen. At ngayong umaga, bilang pinili tayo ng ating Panginoon at magkakapatid tayo, lahat na narito sa bulwagang ito bilang ang ating Ama, ang ating Panginoon, tayo po ay bibigkasin na natin ang ating pong covenant. Kami ay nagpasya. Sa bilang ng 3, sabay-sabay po natin bigkasin ang ating covenant. Lagay na po natin yung kamay natin sa ating pong dibdib. At sabihin natin, kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang mahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay
nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. At makakaupo na po tayong lahat. Amen. Wala pong nailista na guests or newcomers tayo, pero meron po ba na hindi po nakapag-register sa ating pong registration area na ngayon lang po nakadalo sa ating pong gawain? Yan po sa likod, wala. Wala. Ayan, wala po tayong newcomers. Pero welcome pa rin natin ang bawat isa sa mga ganito. Amen. Welcome and God bless po sa bawat isa sa atin. Proceed na po tayo sa ating pong mga announcements. Ang ating pong Sunday School, every Sunday nga po, ages 3 to 11-year-old, ay patuloy pa rin po yung mga anak natin, encourage natin na pumunta po sila doon sa Sunday School. Sila po maraming matututunan doon. At kahit mga bata pa sila, makikita po natin yung pagkakaiba nila sa ibang mga bata. Nakikita natin dyan. Amen? At tuloy po tayo, ating pong covenant meeting every Tuesday, 5:30 p.m. to 7 p.m. At dito po pinag-aaralan po namin dito ang The Five Solas. Kung kayo po familiar dito. Yan. Proceed po tayo. Weekly Youth Fellowship via Zoom at every Saturday at 8:30 p.m. Mga youth po dyan. Ayan. Next po. Ang ating pong Sunday worship service ay dalawa pa rin po. Every morning at every evening. Kung hindi po tayo pwede ng morning, pwede po tayo ng evening. Morning at 9 to 11 a.m. at ng evening natin ang 7 to 8:30 p.m. Yan, ang ating po mga home prayer meeting. Kapag po napunta po kami sa ASIS, sa Barangay ASIS po. Nakita po namin doon yung dati po nating member na narinig na daw po na, kasi po prayer meeting po kami, narinig niya po na nag-word na po kami kahapon. At kahit po hindi namin siya na-invite, pumunta po siya doon dahil sabi niya, parang naririnig ko may nag-share doon sa kabila. Kaya pumunta po siya. At yung po ay, kung pamilya po kayo doon, ay si Ma'am Di Mapilis po. Nakita namin doon kahapon at tumaten po siya ng prayer meeting. Ito naman po yung prayer meeting natin o yung ating pong simbahay sa bawat pamilya ng bawat isa sa atin. Ito po ay meron po tayong guide sa ating po FB group and page. Ayan, makikita po natin doon. Ito po, praise and worship team is in need of instrumentalists, keyboardists, bassists, lead guitarists, and drummer. If you're interested, fill out the form at the registration table. Ayan, kung kayo po mga marunong yan, makijoin na po kayo sa ating praise and worship. Okay na po. At ngayon po ay panoorin po natin ang ating po may video presentation. Excited na po ba ang lahat? Malapit na ang ating pong anniversary. Amen. Ito po ang ating video presentation. We will plant our roots in Christ. We were taught to abide in the light. When the day is as dark as night, with it we will be alright. Oh, 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 plant our roots. Oh, 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 we will live our lives for Christ. We will walk by faith and not by sight. We will trust in Him alone. We will go to the ends of the earth to show everybody the truth. He died for me and for you. Okay, thank you Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko, tayo po ba na lahat ay mananalo na? Tayo po ba ay lahat ay victorious na? Amen. So, kung tayo po ay talagang mananalo na, gusto ko pong marinig sa inyong lahat ang isang masaya, masigla at malakas na isang sigaw na
Victory shout! Okay, thank you, Lord. So, kanina po, nung po ako nakikinig ng preaching po ng ating mahal na pastora, meron po akong narinig na part na ang sabi po ay ang pagsunod daw po sa Diyos ay katulad ng isang mananakbo. Na kapag ginawa mo ang lahat, ikaw po ay may gantimpalang nakaraan. Ngayon po ay ako may share sa inyo na isang verse, isang Bible verse na alam ko na ito po ay katulad rin na related po sa itinuro po sa atin ni Pastora ngayong umaga. Dito po sa Matthew 6:33, makikita po natin dito ano po yung nakasulat dito. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At sinasabi din po dito sa Tagalog, hanapin daw po natin ang kaharian ng Panginoon Diyos at ang lahat ng pagpapala ay ibibigay niya po sa atin. Alam niyo po ba mga kapatid, ang paghahanap po ng kaharian ng Diyos ay hindi lamang po sa pamamagitan ng ating pag-awit, hindi lamang po sa pamamagitan ng ating pagsamba, hindi lamang po sa pamamagitan ng ating pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang paghahanap po ng kaharian ng Panginoon ay matatagpuan din po natin sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Marahil itatanong niyo po kung bakit. Alam niyo po ba na once na tayo po ay nagbigay, yan po ay magagamit natin naming mga manggagawa na maggala, maghanap, hanapin ang mga taong naliligaw na hindi nakakakilala sa ating Panginoon at hindi nakakarinig ng kanilang mga salita. Kapag po ang halagang iyan na ating ipinagkaloob ay ginamit natin sa paghahanap ng ating mga kapatid na naliligaw, katulad po ng pagtakbo, may gantimpala po tayo na makakamtan sa ating Panginoon. Bakit po? Mag-glorify po natin ang dakilong pangalan ng ating Panginoon dahilan po sa tayo po, yan pong halagang iyan ay magagamit natin upang tayo ay makabuo ng isang community. Makakatagpo po tayo ng mga tao na maaari natin silang maturuan, maipakilala natin sa kanila kung sino ang Diyos sa kanilang buhay, at sila po ay maaari natin mahatak upang makapagbuo po tayo at makita rin po nila ang kaharian, ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos na kinakailangan po ang bawat isa sa atin ay talagang atin pong matagpuan. Kaya mga kapatid, sa halaga po ninyo ay pagkakaloob, alam ko na kayo po ay pinagpala, kayo po ay pagpapalain, dahil kayo po ay kabahagi kung paano po natin maipakikilala sa buong mundo ang kaharian ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So yung po mga gusto na makasama sa pagbuo ng kaharian ng ating Panginoon, labas na po natin ang ating kaloob at handog, na alam po yan po ay galing sa inyong mga puso. Hindi po kayo nagpipilitan. Si Lord po ay hindi nag-aangat ng malaking bahagi. Kung ano po yung desire ng inyong pong mga puso, yan po ay malaking indulhensya po natin sa ating Panginoon. So itaas na po natin ang ating mga kaloob at handog at ating pong ipag-pray. Panginoon namin Jesus, Ama namin banal, naririto po ang aming kaloob at handog ng iyong mga anak, Panginoon. Marapatin mo po, O Lord, na ang kaloob namin handog na ito na nagmumula sa aming puso ay maging karapat-dapat upang mapalagana pa po ang iyong banal na kaharian, upang makakilala pa sa iyo ang napakaraming anak mo na nalalayo sa iyo at hindi ka nakikilala. Ama, maraming pong salamat. At sa kaloob namin dito, Panginoon, alam ko na pagpapala at higit sa
higit pa sa kanilang ipinagkaloob ang iyong ibabalik na pagpapala sa kanila. Hindi man po ito sa pinansyal, ito po ay sa maraming bagay sa kanilang buhay, kalakasan po ng kanilang katawan, at ang kanilang mga relasyon, Panginoon, ng kanilang pamilya. Panginoon, maraming pong salamat. At alam ko pong sa oras na ito, alam po namin na kayo po ay aming dinakila at sasalamatan sa sandali ito. Maraming salamat, Ama. At ito po ay sa aming dalangin, sa banal na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Bibigyan po tayo ng 20 guys. Sabi nga po sa inyong katabi, 2 buwan na lang. Birthday na natin. Magdadala ka ng akay. Manalangin po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa tagumpay ng amin pong worship service ngayong araw na ito. Panginoon, bago po kami maghiwa-hiwalay, dalangin po namin ang pagdaloy ng inyong biyaya sa bawat isang narito, Panginoon. Lord, tinataas po namin sa inyo ang aming mga kapatid na sa oras na ito ay may mga karamdaman, may sakit. Lord, dalangin po namin pagalingin niyo po sila. Dalangin po namin na alisin niyo sa kanila ang sakit at karamdaman, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na maranasan po nila ang kalakasang nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po na padaluin po ninyo ang inyong kasapatan sa anuman pong uri ng pangangailangan na mayroon ng bawat isang lalaki at babaeng narito, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, ay tamasahin nila ang kalakasan na nagmumula lamang sa inyong mga salita. At Lord, maging totoo sa bawat isa ang amin pong napiling tema ngayong taon, Rooted in Christ. At kung kami ay rooted in Christ, wala pong bagyo ng problema ang maaaring makabuwal sa aming lahat. Sapagkat kami nakaugat sa iyo, Panginoong Jesus, at sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, Amen. Amen. Tapos na po ang ating worship gathering. Kita-kita po tayo next Sunday and God bless you.